guys, today in my life as a tourism graduate nga nabutog Thailand nga nahimugmay sa for today's video. At samahan nyo na naman ako sa aking makaganapan sa buong araw. Pero bago kailangan muna natin ng energy at pumunta muna ako ng 7-Eleven. Bibili lang naman ako ng tubig. Baka kasi matuyo tayo sa ating pagdidiscuss mamaya. Oy. At ayan guys, nakarating na pala ako dito sa aming campus. At oo, dito pa talaga ako dadaan papunta sa loob. Kahit exit ito. Pero syempre, walang makakahadlang sa akin. Basta shortcut to, walang kukontra. At grabe guys, nagbago na pala ang routine ko ngayon. Kasi second sem na, hindi na ako yung super aga pumapasok sa school. This time, gusto ko naman may ibang vibes. Wag puro early bird, minsan late bird din dapat. Ganun. Pero ang importante talaga dyan guys, no, hindi tayo maabutan ng vlog. Kasi pag nahuli ka nun, hala, nakakahiya talaga. Parang gusto mo na lang talaga maglaho sa lupa. Tao lang naman tayo guys, no, uminom din tayo ng tubig. Ikaw ba naman maglalakad ng 5 to 10 minutes papunta sa school, hindi ka ba uhawin? At dahil wala tayong egg for today's video, buti na lang talaga may natira pa akong snack dito kahapon. Cupcake lang yan guys, pero laban na. At syempre guys, sinimhot ko pa nga yung cupcake. Wala nang hiya-hiya, sayang eh. Pag gutom ka na, lahat talaga ng crumbs may value. At fast forward, kakatapos ko palang ilabas lahat ng mga hinanakit ko sa CR. Tapos pagbalik ko, hala guys, hindi pa pala nasuot yung bib. At yun na, time na para sa vlog, kaya pinalabas ko na agad. Naku, good luck na lang talaga sa atin mga besh. Sinabihan ko na isuot ng sapatos. Pero ayan ha, sapatos lang yan guys. Pero maabutan pa rin ng ilang minuto. At ayun na guys, kasi every once a week may Buddhism day sila. Kaya hindi kami nagkanya-kanya mag-vlog ceremony. Kaya kung makikita nyo, ang daming naka-white. Akala mo mga nurses and training. Pero hindi, mga estudyante lang yan na super linis. Tingnan parang fresh from duty. At nagsibalikan na pala kami sa kanya-kanyang classroom. Parang walang nangyari ba? Pagkatapos niyan guys, nagpagawa pala ako dito sa aming workshop. Dahil every once a week din may workshop kami. At ang aking pinagawa ng workshop ay Loy Krathong. At ano nga ba ang Loy Krathong guys? Ang Loy, ibig sabihin ay float o palutangin. Ang Krathong naman ay tumutukoy sa maliit na basket o sisidlan na gawa sa dahon ng saging, bulaklak, kandila at insenso. At yung iba naman ay gawa ng styrofoam na ngayon ay iniwasan dahil sa kapaligiran. Kaya ang ibig sabihin ng Loy Krathong ay palutangin ang bangkang alay sa tubig. At ang kanilang layunin dito mga kababes no ay pagpapasalamat kay May Kongka o Diyos ng tubig. Pagsisisi sa mga kasalanan o masamang gawa, pagpapalaya sa mga negatibong damdamin at swerte sa bagong simula. At yun ay base lang talaga sa aking pagre-research dito no, kaya hindi man natin alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng Loy Krathong, anong kalugan para sa kanila. At pasado alas 12 na guys, pumunta kami dito sa gilid ng school sa may lake. Dito nila ipapalutang ang mga kratong nila at grabe guys, tingnan nyo naman yung pila, para kang bibili ng concert ticket na Taylor Swift, ganun kahaba. Pero laban lang kasi syempre gusto rin naming ma-experience yung pang-romantic at static na palutang ng kratong. Kahit pawis na ako dito guys. Pero laban lang. At ito na talaga guys, ang pinakahihintay kong moment. Akala ko talaga yuyuko pa sila isa-isa para ilagay yung kratong sa tubig. Pero hindi pala, bongga besh. May slidean pala yung kratong, as in parang water park. Diretsong whoosh sa tubig. Grabe, Thailand talaga to guys. Kahit sa Loy Krathong may pa-special effects pa. So ayun na nga guys, kami ang pinakahuling dumating dito sa lake. Pero kami rin ang unang umuwi. Akala ko talaga abutin pa kami ng sunset dito. Yun pala, ganun lang pala kabilis. Pero grabe ha, kung hindi lang nagmo-mourn ngayon ng Thailand dahil sa pagkamatay ng Queen. Ang dami raw sana talagang events sa school namin. Sayang, pero okay na rin. At least nakapaglutang kami ng kratong at nakapag-vlog ng konting kalat at tawa. Pasado 2:30 ng hapon, bago kami magsimula sa aming laro, syempre hindi pwedeng diretso laban. Nagpa-warm up muna ako guys. Uy, kahit medyo mainit na nga, nagpainit palalo. Parang yung katawan ko ready na daw, pero yung kaluluwa ka, gusto ko ng humiga. At ayun na nga guys, hindi man tayo nakapag-video sa games kasi sobrang intense. Pero pagkatapos ng laro, boom, balik sa realidad. Sasabak na naman tayo sa checking at paggawa ng assignments ng dalawang section. Grabe, mula sa athlete mode, biglang naging teacher mode ulit si teacher. Parang multi-role na ako dito guys. Player sa umaga, checker sa hapon, tapos pagod na tao sa gabi. Okay. Grabe talaga guys, sobrang pagod ko. Gusto ko nang talaga kumanta ng gusto ko nang bumitaw. Pero ayun, bigla ko naalala, may utang pa pala tayong babayaran guys. Ay, kaya ayun, okay na rin na gabihan umuwi. At least may overtime ang pagod ko. Life lesson of the day, kapag gusto mo nang bumitaw, isipin mo muna kung may due date ka pa. Kaya laban lang hanggat kaya pa lumaban. Pero pag di na talaga kaya, magpahinga ka na lang muna besh. Kahit si hero sa Mobile Legend, kailangan din mag-cooldown. Remember guys, hindi ka robot pero pwede kang mag-recharge. Kapuna ka.